Hello Sir Paul. Share ko lang po itong isang karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako. Judel na lang po ang itawag niyo sa akin. Honestly, isa ako sa mga bagong tagapakinig ninyo. Sa totoo niyan, wala naman talaga akong kaide-ideya na may mga ganito palang klaseng channel. Yung patungkol sa mga karanasan ng mga katatakutan. Ako, sa totoo lang, wala akong pinagkikwentuhan nito. Kasi natatakot akong baka sabihin nilang isa akong baliw, baka nag-iimbento lang at kung ano-ano pa. Pero since naligaw nga isang beses yung channel mo sa newsfeeds ko sa Facebook, hinanap ko na nga rin yung version ng YouTube channel ninyo. At heto na nga, ako naman na magpapadala ng sarili kong karanasan. Ngayon po ay medyo may edad na ako, lolo na. Pero ibabahagi ko po sa inyo, nangyari noong binata pa ako. Noon kasi, nagtatrabaho po ako sa isang sangay ng gobyerno na patungkol po sa gumagawa ng daan. Gumagawa kami ng kalsada. Kayo na lang bahala mag-isip. At noong mga panahon po na iyan, nadestino po kami sa Mindoro. Kasi noong mga panahon na yan, kukonti pa lang po ang mga sementadong daan sa Mindoro. Ang meron lang mga main roads pero sa mga baryo, sa mga liblib na lugar, talagang wala. Kaya naman isa ako sa naatasan na mapadala nga sa Mindoro. Wala namang kaso sa akin yun kasi wala naman akong pamilya. At pabor na pabor din kasi malaki ang sasahurin ko. Libre pa ang lahat. Sa mga unang araw at linggo ko doon sa Mindoro, wala naman po akong naging problema. Masaya pa nga kasi kami ng mga kaibigan ko, papetiks-petiks lang. Binabagalan pa nga namin ang trabaho namin para magtagal kami doon kasi teknik namin yun. Kapag kasi mas matagal ang project, mas maraming sahod. Doon kasi may dagdag bayad kasi nga mga taga Maynila kami. Tapos doon hindi masyadong mahigpit. Kasama rin kasi namin siya sa kalokohan. Pabor din daw sa kanya yun. Kasi sawang-sawa na raw siya sa bunganga ng asawa niya. Doon daw pwede pa siya makapang chicks. O diba? Sira ulo. Halos gabi-gabi, nagiinom kami ng mga kasamahan ko doon sa ginawa namin barracks. Si supervisor at si foreman pa nga ang pasimuno. Sila pa nga ang nanlilibre. Siyempre kami mga trabahador tanggap lang ng tanggap. Inom lang ng inom. Blessing yun eh. Habang nagiinuman kami noon, yung isa sa kasamahan ko, biglang may inopen na topic. Alam niyo ba mga pre? Sa susunod na araw, mapapalpit daw tayo sa isang baryo. At yung baryo daw na yun dapat daw nating ingatan. Kasi baryo daw ng mga aswang yun eh. Doon pa naman daw tayo gagawa ng daan. Ay nako, huwag kayo nagpapaniwala sa mga kwento-kwento ng mga lokal. Sa dami ng liblib na lugar na pinuntahan ko, puro ganyan na lang ang kwento. Kundi aswang, engkanto, impakto, maligno. Ni isa wala namang totoo. Basta wag lang kayong mga hamak ng iba. Gagawa ng mali. Walang mangyayari sa inyo. Natigil lang ang usapan namin doon. Si boss na ang nagsalita eh. Lumipas po ang mga araw. Narating na nga rin po namin ang tinutukoy na baryo ng isa sa mga katrabaho ko. Sa totoo lang, tipikal na baryo lang naman yun. Wala pa itong kuryente noon. Pero maraming bahay ang nakatayo doon. Nasa gitna rin ito ng kagubatan. Hindi naman namin kailangan silang kausapin. Kasi gawa na naman yung paglalagyan namin ng kalsada. Na bulldozer na yun. Naputol na yung mga dapat putuling puno at kung ano-ano pa. Kami, kailangan na lang latagan ng bakal tapos lalatagan ng simento. So heto na nga. Nang matapos kami sa unang araw na pagtatrabaho namin doon, nagulat na lang kaming lahat nang bigla kaming lapitan ng 3 lalaki doon. At yung isa ay nagpakilala na siya raw si Mang Cesar, ang namumuno ng kanilang baryo. Nagpapasalamat ho kami sa ginawa niyong daan. Malaking tulong ho ito sa amin. Walang anuman ho. Ganun ho talaga. Ito po ang dulot ng inyong buwis. Karapatan niyo ho ito. Pero maraming salamat pa rin ho. Inaanyayahan ho namin kayong pumunta sa aming baryo para sa isang maliit na salo-salo.
Konting inuman na rin ho. Pasasalamat ho namin sa inyo. Nagkatinginan naman po kami noon. Si supervisor pati si foreman. Kitang-kita ko ang mga ngiti nila. Isa lang ang tumakbo sa isipan namin noon. Tanggapin ang alok ng mga tao na iyon. Biyaya ni, tatanggi ka pa ba? Sa pagpasok po namin sa loob ng baryo, lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Nakangiti. Yung para ba kaming mga bayani? Yung mga ngiti kasi nila, para bang kakaiba? Hindi ko maipaliwanag Basta para silang napipilitan. Ganun pa man. Sumama pa rin ako, syempre wala naman akong choice Hinatid nila kami doon sa gitna ng baryo. At sa gitna po noon, may isang napakahabang lamesa. Mahabang mahaba. At doon, napakarami pong nakahain ng mga pagkain. Nalula nga kami. Lechon manok, lechon baboy, napakaraming kanin. Ba't ibang putahe rin po. May mga sarsa, may mga sabaw. Lahat karne. Siyempre kami biglang nagutom. Biglang nanginig. Ang sasarapan ng amoy. Sana po magustuhan ninyo ang handog namin sa inyo. Oo po, maraming salamat po. Pinapwesto na kami ng Mang Cesar sa gusto naming pwesto. Umila naman kaming lahat. Samantala yung mga ibang tao rin naman, pumwesto na rin po. Sabay-sabay kaming kakain lahat. Bago ho tayo kumain, sabay-sabay ho sana tayo magdasal. Sige ho, wala hong problema. Pero ang ipinagtaka po namin noon, yung dasal po na pinangunahan ni Mang Cesar, kakaiba. Kakaibang lingwahe siya. Hindi siya Tagalog. Hindi rin siya Bisaya, Ilonggo o kung ano man. Parang kakaiba talaga. Nagkakatinginan nga kami ng mga kasamahan ko noon Siguro tumagal din yun ng halos 5 minuto. Ang tagal nga Ang weirdo. Alam ko kapag nagdadasal ka, 30 seconds lang. Pinakamatagal na 1 minuto. Tsaka dapat naman sana naiintindihan. Kaso hindi talaga Ganoon pa man, binaliwala na lang din namin. Nakatuon kasing atensyon namin doon sa mga pagkain. Ako nga naglalaway na nga noon. Pero nung sinabihan na kami ni Mang Cesar na kumain, nagulat na lang po ako nang biglang sabay na sumigaw si foreman pati si supervisor. Huwag kayong kakain! Mga aswang sila! Takbo! Sa unang pagkakataon, nakita ko pong natakot ang dalawang yun. Sa totoo kasi niyan, sa tagal ko nang kasama yung mga yun, sila yung mga taong matatapang at talagang relax na relax lang. Chill pa nga Kahit nga may dead end kami, tinatawanan lang nila pero first time ko nga lang talaga makita na ganoon ang itsura nila. Tapos mabilis po silang tumakbo. Kaya dahil doon, napatakbo na rin kami. Yung mga tao naman pong nandoon sa may pagkain, nakatitig lang po sa amin. Masasama ang mga tingin nila pero hindi naman nila kami pinakailaman. Ni hinabol hindi nga rin. Mabilis kaming sumakay sa mga sasakyan namin at bumalik sa barracks. Pagdating sa barracks, hingal na hingal kaming lahat at takot na takot kahit hindi pa rin namin alam ang nangyayari. Pero nang makahinga na ang 2 leader namin, doon na nila sinabi ang lahat. Mga aswang yung mga yon. Totoong baryo nga ng aswang ang mga yon. Pinatakan ko ng kalamansi yung isa sa mga karne nila habang nagdadasal sila. Mga balo sila. Tangina, biglang naging daliri ng tao yung isang karne. Ganon din yung iba. May-ari pa nga ng tao Pucha. Siyempre, natakot kami. Kinilabutan kami. Si foreman na yung nagsalita. Medyo may pagkasiraulo at loko-loko lang yun pero hindi yun nagsisinungaling. Kilala ko rin ng matagal na. Pero nagulat pa nga kami nang makita naming may inilabas mula sa bulsa si supervisor. Inihaw ito na liempo. Galing daw doon sa parang boodle fight. Nilapag niya yun sa lamesa at pinataka ng kalamansi. Laking gulat na lang namin
nang bigla itong nagbago. Naging ilong ng tao. May sunog-sunog pa. Kinilabutan kami noon. Takot na takot. Totoo nga ang sabi nila. Baryo ng mga aswang ang baryo na yon. Tinapos pa rin naman namin ang trabaho namin doon, pero hindi na kami nagpapaabot ng hapon. Nagsisimula kami ng alas 9, uuwi kami ng mga alas 3 o alas 4, basta may araw pa. At sa awa naman po ng Diyos, mabilis naming natapos ang kalsada doon sa tapat ng baryo na iyon. Yun ang una't huli kong karanasan sa mga ganoong klaseng nilalang. Totoo pala talaga sila. Buti na lang talaga, maingat yung foreman pati supervisor namin. Ang sabi kasi nila sa amin, kung sakaling nakakain kami ng karne ng tao, baka mamaya maging aswang din daw kami. At kung anong mangyari sa susunod, siguro kayo nang bahalang mag-isip.